Parehong larawan ng tagumpay. Nagsumikap at pinatunayan ang sarili upang marating ang kinalalagyan ngayon. Dingdong Dantes at Bea Alonzo, The Buzz Exclusives. Sa mata ng marami, isang perpektong buhay ang tinatamasa ni Dingdong at Bea ngayon. Matagumpay na karera at masayang buhay pag-ibig. Subalit ang di alam ng lahat, hindi lamang ito ang achievements na ipinagmamalaki ng dalawa. One of his greatest achievements when he established his own foundation and the advocacies to help the people are in need. Ngayong 2013, nakamtan rin ni Bea ang matagal na niyang pinapangarap na sariling bahay. Ngunit para sa kanyang matalik na kaibigan, pinakamalaking achievement pa rin daw ni Bea ang pagkakaroon ng masayang buhay pag-ibig. Ang material na bagay, talagang nandyan na yun eh. Pinaghirapan ngayon eh. Pero for me, ang pinaka talagang cherry on top is yung love niya kay Zanjo. Talagang alam kong mahal na mahal niya yung taong yun. Pero sa taong ito, siguradong may bago na namang may pagmamalaki sina Dingdong at Bea. Isang malaking proyekto ang ipinagkatiwala sa kanilang unang pagtatambal. Mula sa lumikha ng mga di malilimutang romantic films na nagpakilig at nagpatibok sa puso ng bayan, inihahandog ng Stars Cinema sa kanilang ika-20 anibersaryo ang pelikulang She's the One. Lay mo pa ang pare pag sinusermonan ako. Mabuti na talaga hindi ko naging girlfriend. Otherwise, iniwang kita. Was it about me? Huh? Oo, ikaw. Ikaw ang dahilan ng lahat. Kasi di ba sa'yo umiikot ang mundo ko? I don't want to lose you. Dong, kapatid, congratulations to your new movie. I am sure another blockbuster hit na naman ito. The whole nation are all excited and looking forward for this movie. Parati ko sinasabi sa'yo ito. I'm very proud of you and I wish you more blessings. I am so proud of her, especially sa achievements na ngayon. And alam mo yan na mahal na mahal kita. And advance, happy birthday. Congratulations sa bago mong pelikula, She's the One. Alam kong pinagpuyatan mo. Ilang araw kayong segue. Grabe ang sese ng set nyo. Dahil sana maging successful talaga tong film na to. And mabless kayong lahat. Congratulations. Ngayong hapon, ang kanilang may init na revelasyon, ang kanilang matapang na pagharap sa tanong ng bayan, Dingdong Dantes at Bea Alonzo. Live! The Buzz Exclusive! Dong, Bea, welcome to The Buzz. Hello everybody, magandang hapon po. Good boy, good afternoon sa lahat. At listening to the VTR, gaano kasaya ang set habang ginagawa nyo ang pelikulang She's the One? Masayang masaya. Ang tawag namin, #HappySet. Talaga? Kasi lahat kami nagkakasundo. Tapos, kahit na almost everyday kami nagtatrabaho, parang, mas lalo pa kami nagiging close. Hindi yung parang pupunta ka sa set na pagod ka na. Ito yung trabaho na gusto ko na makapunta ng set para makapagkwentuhan, gumawa ng magagandang eksena. Gaano kahalaga ang isang masayang set sa paggawa ng isang magandang pelikula, Dong? Kasi nung nag-umpisa po yung show, even before we met sabi ko po kay Direk May, tinanong niya, ano ba expectation mo dito? Sabi ko, one thing, gusto ko talaga, I wanna have a good time, I wanna enjoy. And true enough, I had like one of the best times of my life shooting this film. Sobrang enjoy lahat. Importante ho kasi na ganong klase yung vibe na binibigay, especially sa tema ng pelikula, kasi it will reflect sa amin actors kasi gusto namin ibigay yung best namin to entertain. Siyempre kung maganda yung ambience, yung atmosphere, positive lahat ng tao sa paligid, makikita mo yun on screen. Dito pumapasok yung tanong na halimbawa, merong requirement for you to do something that is, for lack of a better word, something nasty. Alam mo, isang eksena halimbawa kung saan kayo galit sa isa't isa because you play best friends in She's the One. Halimbawa, merong isang eksena kung saan dapat malungkot, hindi kaya nagkakasamaang ng loob. Paano kayo lumalabas doon sa saya na yon? Siguro na rin, nagiging seamless na rin. Because, para sa akin, ang dali ko kasing nakasundo si Dong. So, nawawala na yung hiya, nawawala na yung Tapos, the moment na nabasa ko yung script, or yung mga lines, para pumapasok ka na agad kasi alam mo na
ito yung mga lines na bibitawan talaga ng isang cat, yung character ko. Bea, ano yan? Just before a scene, Nangyayari ikaw ba yung tipong humihingi ng spasyo? Just before a scene, ikaw ba yung tipong artista na, sandali ha, after the laughter, after the good times, just give me a couple of minutes because I'm going to do this particular scene. Ako hindi. Talaga? Hindi, kinakabahan Automatic. ako. Seamless? Wow. Hindi ako Talaga? automatic. Kabado ka pa nun? Ay, di ba sabi ko sa'yo, kinakabahan ako. And I'm not afraid to tell Dong na kinakabahan ako. Pero Tito Boy, hindi po halata kasi hindi ako Kinakabahan sa ako. sitwasyon ko. Ayoko nang sinasabihan ako ng actor's cue kasi nanginginig ako, parang feeling ko, Ang naghihintay actor's cue sila. po, mga kaibigan, ang ibig sabihin ay, pag handa na po ang aktor, siya ang nag-uumpisa ng eksena. Pag sinasabihan kang actor's cue, kinakabahan ka. Mas lalo ako kinakabahan. Kasi feeling ko inihintay na nila ako, kailangan ko nang gawin yun. Parang, ayoko nang inihintay ako ng ganun. Parang nahihiya ako. Pero Ikaw, Dong? sa lahat ng kinakabahan, ikaw hindi mo kang kinakabahan. Ang galing, ang galing. Paano ka naghahanda, Dong? Ganun din po, actually. The more that inaantay ka, the more nasasabihin na, oh, you have to do this, you have to do that. Mas lalo may pressure. Gano? So, minsan magandang may space, may spasyo na binibigay sa'yo para you can create your own and syempre, under the direction pa rin. You know, we are in a business that's really interesting, that's exciting, that's fascinating. Hindi lingid sa kaalaman ng ating mga kaibigan, mga kapamilya na nagmamasid sa pag-uusap na ito that both of you have very strong relationships. Ano ang impact niyan sa paggawa ng isang love story? Halimbawa, katulad ng She's the One. You're with Marian. Maraming salamat. We had so much fun dito sa The Buzz at sa Bandila with Marian. And you have Z. Is there pressure? Is there or tulong ba ito o what is it? I guess hindi lang po sa relationship namin sa aming respective partners, but it's the totality of lahat ng mga kasama namin, lahat ng mahal namin sa buhay, relationship namin with family, with friends, of course our love lives. Kasi lahat pong ito definitely nakakatulong sa amin as actors because we draw inspiration from them. And halimbawa po sa story namin mag-best friends, malaking bagay po ang experience namin sa aming mga best friend, halimbawa yung sa bumati sa akin, kapatid, maraming salamat. That makakahugot kami kahit papaano ng mga examples ng makatotohanan ng mga bagay sa totoong buhay namin. Or kung siguro secure ka rin sa relationship mo, you wouldn't think na ma-offend sila That's Na true. parang you can be yourself all the time without thinking na ma-offend. Or parang feeling ko they're understanding enough to know that this is part of our job. Okay. Alam niyo po mga kaibigan, ang pinanggagalingan po ng aking tanong ay nakapanood po ako ng ilang bahagi ng pelikula. It is so believable. You know, of course, I'm trying to get into your lives, into your minds as actors, na parang, paano nyo kami napapaniwala? Because yung pinapanood ko, it's so real. You know, magkaibigan na nagka-inlaban, and I believe you. Thank you. Thank you. Di Coming ba? from Tito Boy. And I believe Thank you, Tito Boy. Salamat po. Hindi, I don't even remember Marian. I'm sorry, my apologies. I don't even remember Z. You watch the movie, and it's an entirely different world na magkaibigan, na pag tinutukso, halimbawa, ay dinadaan sa biro, yun naman pala, you know what I'm saying? How do you create your truth? Ito talaga gusto ko mag-artista. Paano kayo, why are you so truthful? I mean, paano nagagawa yun? Gustong-gusto ko yung kinuwento sa akin ni Direk May na sinabi sa kanya ni Ma'am Charo noon. Kasi ako, isa sa mga iniidolo ko talaga si Ma'am Charo. Of course. Yung grace and yung pagiging smart ni Ma'am Charo. Sabi niya kay Direk May, alam mo, ang dalawang tao, kahit hindi yan love team, kahit walang pinanggagalingan na TV show, kung magaling sila mga actor, kaya nilang gumawa ng chemistry. Because being in love is a feeling, it's an emotion. Just like when you're sad, when you're happy, it's an emotion. So you find something lovable about that person na parang magmumukha talagang in love ka siguro. Ganun. I really like that. At parang feeling ko, yung talagang, nakatulong sa akin while I was doing this. Naunawaan ko yan. Ikaw do. Amen. Di ba? Galing. Amen. Na pagdating halimbawa sa isang eksena, you just have to create it. You can be in love. Pero how do you snap out of it? Because in that particular scene, for example, mahal na mahal ko ang babaeng ito. Cut! How do you get out? Well, I don't know how, but Ang hirap, definitely it's not automatic. Kasi po, acting po is reacting. So kung generous po yung co-actor mo, talagang it won't be difficult for you.
Pero hindi naman din siya automatic pag sinabi mong cut na. Siyempre, it will take time. Halimbawa na lang. Lingers, no? Yes, it lingers. Halimbawa, let's say, kapag nakakapanood ako ng mga emotional scenes sa mga co-actors ko, alam ko naman hindi automatic. Halimbawa, kung umiiyak sila, nga naman umatras kagad yung luha, di ba? So, humuhupa rin po yan. Kasi these are feelings. That's why Right. we invest on these feelings. Kaya minsan masasabi natin na hindi madali talaga maging artista, but we love doing it. Of course. Mga kaibigan, alam ko po na inyong napapanood ang mga katulad itong pag-uusap na sinasabi namin napakaganda ng pelikula, dapat panoorin ninyo. But every time I do conversations with actors like you, Dong, and like you, Bea, not that I have less respect for others, but I want to say I have so much respect for you every time I talk to the both of you. Thank you. That's why I ask you these questions. And I want to ask you, bilang isang tagahanga, after all the movies that you've done, bakit ko dapat panoorin ang She's the One? Well, para sa akin, because it's really relatable. Maraming makikita yung sarili nila dun sa pelikula. At some point, siguro you fell in love with your best friend or you fell in love with someone older, someone younger. And what did you do? Yes. Find out what after. happens in the film. Ganda, oo. Yes. And para sa akin kasi, para I can say this with so much pride, na parte ito ng 20 years ng Star Cinema. At alam ko na isa to sa mga espesyal na pelikula na ginawa nila for this year-long celebration. And just because it's Star Cinema, it's a beautiful film. May dahilan ho kung bakit tinatangkilik talaga ang mga pelikula ni Bea. And I think dito... Ang pwedeng, Dong. Yeah, and I think dito, they will really see why, because she will explore another part of her talent. And I think story-wise, marami rin makaka-relate dahil ito'y kwento ng pagkakaibigan, kwento ng pagmamahal na minsan may mga tao na dumaan sa'yo na mawawala, saka mo marirealize yung value nila. So sometimes we all need that moment eh. So minsan iisipin mo, kailangan pa ba dumating sa ganun para ma-realize mo kung gaano kahalaga sa'yo ang isang tao. Saka, Dong, go ahead. Or maybe it's all about second chances. Second Always chance second for chances, love, diba? or being brave about love, having the courage to tell that person that you love them before it's too late. Kasi minsan, wala tayong lakas ng loob, di ba? Until it becomes part of the past. Pero Dong, alam mo, I just wanted to say also that ang sarap panoorin at alalahanin yung journey mo bilang actor. From the young dancer, you're now one of the most formidable actors in this country. Totoo yun? Sample. Di ba? Sample. Di ba? Ganito na lamang, ang tema ng pelikula ay it's a choice between friendship and relationship. It's a story somehow about a woman falling in love with a younger man. Best friends falling in love with each other. Ito po yung mga tema. You guys are two of the most attractive people in the entertainment. Sarap talaga mag-guest dito sa Hindi, gabat. totoo yan. Totoo yan. Coming from a fan, hindi ba? Ano ang take nyo, ikaw Bea, about women falling in love with younger men? And Dong, what is your take on best friends falling in love with each other? And hypothetically, halimbawa wala si Marian, wala si Zancho. Would you look at each other in a different way? Ang mga kasagutan sa pagbabalik po ng The Buzz.